Olivia's POV. Pumayag ako na makipag-usap kay Gabriel at pakinggan ang mga nais niyang sabihin sa akin. Sumakay ako sa sasakyan nito at humantong kami sa gilid ng isang park. Hindi kami bumaba. Sa halip ay ipinarada lang nito sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Akala ko ay mag-uumpisa agad siyang magpaliwanag sa akin. Pero nanatili itong walang kibo at nakatitig lang sa akin. Maya-maya ay hindi na ako nakatiis at ako na ang unang nagsalita. Kaya mo ba ako dinala rito para titigan lang? Wala ka bang balak magsalita? I'm sorry, Olivia. Mabilis na paumanhin ito. Hindi lang talaga ako makapaniwalang pumayag ka na makipag-usap sa akin. Napakinggan ang mga paliwanag ko sa mga nagawa ko sa'yo. Sabihin mo na kung ano ang gusto mong sabihin, Gabriel, at baka magbago pang isip ko. Mataray na sagot ko rito. Kailangan ko na kasing makabalik sa bar dahil tiyak na nag-aalala na ngayon sa akin si Dio. Huminga muna ng malalim si Gabriel bago muling nagsalita. First, I would like to say I'm sorry. Sorry dahil sa mga nagawa ko sa iyo before. I'm sorry rin dahil biglaan na lang kitang tinanggal bilang bodyguard ko. Bakit mo nga ba ako tinanggal bilang bodyguard, Gabriel? Bakit hindi mo man lang ako dinalaw ng maospital ako? Bakit mo itinago sa akin na marunong ka naman palang makipaglaban? Alam mo ba na pinaghihinalaan ko ang nagbabalik mong girlfriend na nagpapanggap na pumanaw na at kasabwat ng taong nagtatangka sa buhay mo? At alam mo rin ba na pinaghihinalaan ko rin ang tita Sylvia mo ngayon na hindi ang totoong tita mo? Alam ko na hindi mo ko paniniwalaan sa huling mga sinabi ko, pero wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga ay nasabi ko sa iyo ang aking nalalaman at bahala ka na kung maniniwala ka sa mga sinabi ko o hindi. Wow, hindi lang pala ang mga kamay at paa mo mabilis kundi pati na rin yung bibig mo, Olivia. Parang Armalite kung lumabas. Nakangingiting komento ni Gabriel. Inirapan ko lang siya bilang sagot. I fired you because I don't want to put your life in danger again because of me, Olivia. Hindi ko kayang makita na palagi ka nasasaktan ng dahil sa akin. It's because I care for you. Maliban sa pamilya, ay ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Naisip ko na kapag hindi na kita bodyguard, ay hindi na malalagay sa panganib ang buhay mo, na hindi na nila pagtatangkaan ang buhay mo dahil iisipin na kung sinong tao nagtatangka sa akin na wala kang halaga sa akin. Sa tingin mo, magiging tahimik ang buhay ko dahil hindi mo na ako bodyguard? At hindi malalagay ang buhay ko sa panganib? Nakalimutan mo na ba na isa akong pulis? Sa klase ng trabaho ko ay araw-araw na nasa panganib ang buhay ko. At sa tingin mo ba hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko dahil babae ako? Inis na tanong ko sa binata. Pakiramdam ko ay minamaliit niya ang aking kakayahan. Nasasaktan ako dahil lumalabas na wala siyang tiwala sa akin. No, Olivia, kahit kailan hindi ko minamaliit ang kakayahan mo. Alam ko na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo sa mga kalaban ko. Ngunit hindi mo maiaalis sa akin na huwag mag-alala sa iyo. Mabilis na paliwanag ni Gabriel. Tila ayaw na nitong magkaroon pa kami ng misunderstanding, kaya nilinaw na nito ang lahat. Nag-aalala ka sa akin? Kung nag-aalala ka, Gabriel, bakit hindi mo malang ko dinalaw sa ospital? Ay hindi pala, dinalaw mo nga pala ako, pero para sabihin lang sa akin tinatanggal mo na ako sa trabaho ko. Tapos nung pinuntahan kita sa bahay mo, kung ano-ano pang masasakit na salita ang mga sinabi mo sa akin. Alam mo ba nang tingin ko sa'yo ng mga sandaling yun ay walang puso? Hindi ko napigilang sumbat ko rito. Masyadong masakit ang ginawa nito, kaya naman hindi ko napigilan ang manumbat. Dahil ayokong makita ng lihim kong kalaban na mahalaga ka sa akin, Olivia. Alam ko naman ay may mga matang palihim na sumusubaybay sa lahat ng kilos ko. Kaya nagpanggap akong wala kang halaga sa akin. Katulad kung paano ako nagpanggap na may pagtingin pa rin ako kay Chloe. Kahit ang totoo ay matagal nang wala ako nararamdaman sa kanya. Kailangan ko magpanggap ng gusto ko pa rin siya sa mga mata ni Tita Sylvia dahil ayoko mas lalo kanilang pag-initan. Pagtatapat ni Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na bang tungkol sa pagpapanggap ni Chloe at ng peke mong tita? Mabilis na tumango ang binata. Matagal ko nang alam na hindi pumanaw si Chloe, kundi sumama sa ibang lalaki. Ginamit lang na pamilya niya ang aksidenteng nangyari para pagtakpan ang ginawa ni Chloe nang hindi makakaladkad sa kahihiyan ng pamilya nila. Sinamantala ko naman ang pagkakataong yun para magpanggap na isang playboy dahil sa kanya. Gusto ko kasing isipin kung sino mga kaaway ko na wala akong ginagawa kundi ang mambabae lang. Pero ang hindi nila alam ay lihim akong kumikilos para hanapin ang tita ko. 5 years nang nawawala ang tita ko at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nahahanap. At walang alam ang pamilya ko tungkol sa pagpapanggap ng best friend ni tita bilang siya dahil ayoko mag-alala sila. At yun ang dahilan kung bakit ako naroon sa bahay ni Tito Abner kanina. Sa party kasi ng daddy ni Chloe ay sinabi nito sa akin na ang may hawak sa tita ko ay si Tito Abner na matagal nang may gusto sa tita ko. Nais ko siyang hanapin sa bahay ni Tito Abner para iligtas. Mahabang pagtatapat ni Gabriel. Bagamat nasusundan at naiintindihan ko ang kwento ni Gabriel,
ay may ilang katanungan pa rin sa isip ko ang gumugulo. Paano ka naman nakakasiguro na nagsasabi ng totoo si Chloe? At saka, bakit ipinapahiwatig ni Mr. Abner na malapit na kayong magpakasal ng babaeng yon? Tanong ko pa sa kanya. Gusto ko kasi na bago kami maghiwalay ngayong gabi ay malinaw sa akin ang lahat. May pinanghahawakan akong ebidensya laban kay Chloe tungkol sa ginawa niyang paglalagay ng lason sa ginawa mong dessert, Olivia. Ayaw ni Chloe na isa publiko ko ang ginawa niya dahil maaapektuhan ang pagtakbo ng kanyang ama sa darating na botohan. Sinabi nito sa akin kung nasaan ang tita ko, kapalit ng hindi ko pagbubunyag sa publiko ng mga ginawa niya. At tungkol naman sa narinig mo kay Tito Abner na malapit na kaming magpakasal ni Chloe, ay wala lang yun. Hindi naman niya kasi alam ang totoong nangyayari sa pagitan namin ni Chloe. Muling paliwanag ni Gabriel. Maya-maya ay bigla niya akong tiningnan na tila may nangining sa mga mata. Nagselos ka ba dahil sa narinig mo? Isang matalim na irap ang isinagot ko sa kanya. Pero sa loob ng puso ko ay lihim ako nagdiriwang sa aking mga natuklasan. At least alam ko na ngayon na wala na talaga itong pagtingin sa babaeng yon. At pawang pagpapanggap lang ang ipinapakita nito dati. Siya nga pala, Gabriel, alam mo ba kung nasaan ang peke mong tita? Kapag mahuli mo siya, malalaman mo kung sino ang taong nagtatangka sa buhay mo at sino nag-utos sa kanya para magpanggap na tita mo. Naisip ko na rin yan, Olivia, kaya nga pinapahanap ko siya sa mga tauhan ko. Pero magmula nang umalis sila ni Chloe sa tahanan ko ay parang bula itong naglaho. At kahit si Chloe ay hindi rin alam kung nasaan ang babaeng yon. Hindi ko naiwasan ang mapabuntong hininga. Mukhang alam ng mastermind na hahanapin ni Gabriel ang pekeng Sylvia kaya itinago na ito ng taong iyon. Maraming salamat sa paliwanag mo, Gabriel. Ngayon ay alam ko nang hindi mo sinasadyang saktan ako kaya pinapatawad na kita. Sinserong sabi ko sa kanya matapos kong marinig ang mga paliwanag nito. Klaro na sa akin ang lahat. Ngayong narinig mo na mga paliwanag ko at wala na tayong misunderstanding, wala ka bang sasabihin sa akin, Olivia? Siguro naman ay alam mo ng tunay na nararamdaman ko sa iyo. Biglang tanong ni Gabriel na naging matiim ang pagtitig sa akin. Masyado na tayong matagal na nag-uusap at baka hinahanap na ako ngayon ni Dio. Ang mabuti pa, ibalik mo na ako sa bar. Ani ako rito sa halip na sagutin ang sinabi nito. Alam ko naman kung ano ang gusto nitong sabihin, pero hindi ito ang tamang panahon para sa mga nararamdaman namin. Kapag nasolve na namin ni Dio ang aming misyon, ay saka ako aamin ang tunay kong nararamdaman para kay Gabriel. Ang mahalaga ngayon ay nalaman kong wala na itong pagtingin kay Chloe at hindi naman pala ito totoong playboy. Pero Olivia, nakikiusap ako, Gabriel. Ibalik mo na ako sa bar. May tamang lugar at panahon para pag-usapan natin ang bagay na yan. Putol ko anumang sasabihin nito. Tumango si Gabriel ngunit hindi nagsalita. Halata sa mukha nito na disappointed ito dahil hindi nito narinig ang gusto nitong marinig. Pero inignora ko na lang iyon. Wala kaming kibuan habang pabalik kami sa bar. Nang makarating kami sa bar ay agad kong binuksan ang pintuan para lumabas. Ngunit saglit akong napahinto at nilingon ang binata na nakatingin lang sa akin. Siya nga pala, Gabriel. Gusto kong malaman mo na hindi ko boyfriend si Dio. Kaibigan ko lang talaga siya. Pagkasabi ko niyon ay tuluyan na akong lumabas sa sasakyan. Nang lingunin ko ito ay nakita ko na nakangiti na ito, kaya napangiti na rin ako. Mabilis na akong pumasok sa loob ng bar dahil baka nag-aalala na sa akin si Dio. Pero napakunot ako ng noo nang makita kong wala siya sa mesa namin. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid pero hindi ko siya makita. Maya-maya ay biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Galing kay Dio ang text message. Ipinaalam nito sa akin na umalis na ito. Emergency raw at ipapaliwanag na lamang niya ang dahilan kapag magkita kami uli. Naiiling na naglakad na lang ako palabas ng bar at nagpa siyang umuwi na. Magaan ang pakiramdam ko habang pauwi ako sa bahay ko. At alam ko kung bakit. Iyon ay dahil sa mga natuklasan ko tungkol kay Gabriel. Kailangan matapos na agad namin ang misyon ni Dio para naman maharap ko ng nararamdaman ko kay Gabriel. Ngayon ay inaamin ko nang hindi naman talaga ito nawala sa puso ko at handa na akong harapin ang nararamdaman ko. Maya-maya ay kasalukuyan ako nagbubukas ng gate nang makarinig ako ng malakas na pagtunog ng gulong. Paglingon ko kung saan nagmumula ang malakas na ingay ay nabungaran ko ang isang motorsiklo na may 2 sakay. Nanlaki ang mga mata ko nang parehong naglabas ng armas ang driver at angkas nito. Kasabay ng putok ng armas ay ang pagtalon ko papunta sa malagong halaman at saka dumala. Mabilis kong kinuha ang daladala kong armas na nasa bewang ko at ginantihan sila. Pero sa hangin lang tumama ang aking bala. Nakalayo na kasi ang motorsiklo at hindi na bumalik. Mukhang binigyan lang nila ako ng warning. Pero sino naman kaya ang nag-utos sa 2 yun na atakihin ako? May kinalaman ba to sa kaso ni Gabriel o sa bagong kaso na hawak namin ni Dio? Natuklasan ba ni Mr. Juko na pinasok namin ang palihim ang bahay nito kanina?
Ang bilis naman niyang gumanti. Sa kabilang banda, "What? May mga taong nagtangka sa buhay mo? Nasaktan ka ba?" Nag-aalalang tanong sa akin ni Dio matapos marinig ang aking kwento. Maaga pa lang kasi ay nasa bahay ko na ito para kuhanin ang kotse nito at sabihin sa akin ang dahilan kung bakit bigla itong umalis kagabi nang walang paalam. "Huwag kang OA, Dio. Wala ako ngayon sa harapan mo kung tinamaan ako ng bala, kaya hindi ako nasaktan." Natatawang sabi ko rito. "Ano bang nangyari kagabi at bigla ka nalang nawala sa bar?" Napailing si Dio at biglang nalukot ang muka. "Paano ba naman kasi? Habang nag-order ako ng drinks natin ay may lumapit sa akin na isang magandang babae at humingi ng tulong. Ayaw daw kasing mabuksan ng pintuan sa CR ng mga babae. Nang samahan ko naman sa banyo ay wala naman itong kaibigan na na-stuck doon. Tapos nang pabalik na ako ay bigla naman itong nahilo. Nakiusap siyang ihatid ko siya sa bahay niya dahil hindi niya raw kayang magmaneho. Dahil good citizen ako, kaya inihatid ko siya hanggang sa loob ng bahay niya. Pero alam mo bang pagdating namin sa bahay niya ay inakit niya ako?" Pagkukwento sa akin ni Dio. "Kaya naman pala iniwan mo ko dahil isang magandang babae ang lumapit sa'yo. At sabi mo pa emergency ang dahilan kung bakit ka bigla nalang umalis. Yun pala may kasama ka lang pala na magandang dilag." Nakataas ang kilay na tukso ko rito. "So anong nangyari? Napagsamantalahan ka ba niya?" Nakangising tanong ko rito na lalong nalukot ang muka. "Of course not. Anong akala niya sa akin? Easy to get? Alam mo ba na ang babaeng yun ay may boyfriend na pala at naabutan niya kami sa sala? Mabuti na lang wala kaming ginagawang milagro nang dumating ang asawa niya." Pagkukwento pa nito. "Talaga? So, nalagay ka pala sa isang eskandalo?" First time ni Dio na malagay sa ganitong sitwasyon, kaya hindi ko maiwasan ang mapahalakhak. Hindi ko kasi ma-imagine ang hitsura nito na parang kabit na nahuli ng asawa ng babae. Nagalit ang boyfriend niya sa akin at ayaw makinig sa paliwanag ko. Pero nang ipakita ko sa kanila ang aking tsapa ng pulis ay saka lamang kumalmang lalaki dahil natakot sa akin. Tinakot ko rin ang babaeng yun na magsabi ng totoo. At alam mo ba kung anong nalaman ko, Olivia? Si Lincoln na best friend ni Gabriel pa lang nag-utos sa babae na ilabas ako sa bar. Nang kinumpronta ko naman ang lalaking yun ay pinagtawanan lang ako. Sabi niya ay regalo raw niya sa akin ang prank na yun dahil kagabi ang unang beses na pumasok ako sa bar niya. Si Lincoln pala kasi ang may-ari ng bar na pinuntahan natin. Pagtatapos ni Dio sa kanyang kwento, bigla akong napaisip kung bakit ginawa ni Lincoln ang bagay na yon. Pumasok sa isip ko na marahil ay ginawa iyon ng lalaki para magkaroon ng chance si Gabriel na makausap ako. Tiyak kasi na hindi papayag si Dio na kausapin ko si Gabriel kung nasa tabi ko ang aking kaibigan. Mabait ka naman kaya palagpasin mo na lang ang kalokohang ginawa sa'yo ng kaibigan ni Gabriel. Pambobola ko rito para hindi na ito magalit pa kay Lincoln. Hindi ko nilang sasabihin kay Dio na nagkausap kami ni Gabriel. Dahil tiyak na galit pa rin ito sa binata sa ginawa nito sa akin. Mabalik tayo sa nangyari sa'yo kagabi. Hindi mo ba namukaan ang dalawang lalaking sumugod sa'yo? Pagbabalik ni Dio sa usapan, mabilis akong umiling. Hindi pareho silang nakasuot ng bonnet kaya natatago ang mga mukha nila. Hindi natin alam kung sino ang taong nag-utos na paslangin ka kaya kailangan doblehin natin ang pag-iingat. Lalo ka na Olivia dahil mukhang ikaw talagang target nila. Seryosong sabi nito. Nakangiting hinawakan ko ang isa niyang kamay at pinisil. Huwag mo kong alalahanin, Dio. Alam mo na hindi ako basta-basta magpapatalo sa mga kalaban ko. Ang mabuti pa, kumain tayo sa labas para naman mawala ang pagiging bad mood mo. Maglaro rin tayo ng bowling sa mall. Matagal na akong hindi nakakapaglaro niyan at hindi ko alam kung marunong pa ako ngayon. Nakangiting aya ko sa kanya. Ano pang hinihintay mo dyan? Let's go! Nakangiting wika ni Dio. Magkasabay kaming lumabas ng bahay at sumakay sa kotse nito. Ilang oras din ang itinagal namin sa loob ng mall hanggang naisipan na naming umuwi. Bye! See you! Nakangiting paalam ko kay Dio nang inihatid niya ako sa bahay ko. Masyado kaming naaliw sa paglalaro ng bowling kaya hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras. Pagkatapos namin mag-early dinner ay inihatid na niya ako sa bahay. Ingat Olivia! Paalam sa akin ni Dio bago ito umalis. Agad naman akong pumasok sa loob at naglakad palapit sa pintuan ng bahay ko. Akmang bubuksan ko na ang seradora nang mapansin ko na hindi maayos ang pagkakalapat ng pintuan. Hula ko ay may ibang tao na nakapasok sa loob ng bahay ko. Dahil natatandaan ko na isinarado ko ng maigi ang pintuan kanina bago kami umalis. Itinuloy ko pa rin ang pagbukas at nagkunwari ako na hindi ko napansin ang hindi maayos na pagkakalapat ng pintuan. Pasimpleng kinapako ang aking armas na nasa gilid ng bewang ko. Eksaktong pagkasara ko ng pintuan ay bigla na lang may sumulpot sa likuran ko na isang lalaki. Ngunit mabilis ko siyang nasipa sa tiyan. Maya-maya ay bigla namang may sumakal sa akin na lalaki mula sa likuran ko gamit ang isang belt. Nakahawak ang kaliwa kong kamay sa belt at pilit itong pinapaluwag.
Samantalang ang kanang kamay ko naman ay ginamit ko para masiko ang tagiliran ng lalaking sumasakal sa akin. Nasaktan ng lalaki sa ginawa kong pagsiko, pero hindi niya ito masyadong ininda kaya hindi niya ako nabitawan. Nakabango na ang unang lalaking sinipa ko, ngunit hindi pa ako nakakawala sa mahigpit na pagkakasakal sa akin ng lalaki sa likuran ko. Naglabas ng patalim ang lalaking nasa harapan ko at pinaikot ito sa daliri nito. "Lagot ka sa akin ngayon." Nakangising sabi ng lalaki pagkatapos ay tumakbo ito palapit sa akin. Malakas na itinulak ko naman paatras ang lalaking sumasakal sa akin hanggang sa napasandig ito sa dingding. Pagkatapos ay tumalon ako at sinalubong ng mga paa ko ang kamay ng lalaking may hawak na patalim. "Nakakabilib ka talagang babae ka. Nag-iisa ka lang pero kaya mo kaming labanan." Kausap naman sa akin ng lalaking nasa likuran ko habang mas lalo pang hinihigpitan ang pagkakasakal sa aking leeg. "Bugok! Hindi ko lang kayo kayang labanan. Kaya ko rin kayong paslangin at uunahin na kita." Mariing sabi ko rito at mabilis kong kinuha ang armas ko sa aking bewang at inasinta ito sa gilid ng tiyan. Hindi inaasahan ng lalaki ang ginawa ko, kaya hindi ito nakaiwas. Nanlaki na lang ang mga mata nito at unti-unting lumubay ang pagkakasakal nito sa akin hanggang sa tuluyan na niya akong nabitawan at natumba sa sahig. Nagulat naman ang kasamahan nitong lalaki na may hawak na patalim at nakita ang nangyari sa kasamahan nito. Tumakbo ito palabas ng pintuan, ngunit mabilis ko itong inasinta. Tinamaan ko ang tuhod nito pero nagawa pa rin itong makaalis sa pintuan. Hinabol ko siya palabas at eksaktong paglabas ko sa pintuan ay may dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo ang huminto sa tapat ng gate. Akala ko isa sa kanila ang lalaking tumatakbo palabas sa gate. Pero nagulat ako nang bigla nila itong tinuluyan pagkatapos ay ako naman ang inasinta nila. Napabalik ako bigla sa loob ng bahay. Makalipas ng ilang sandali ay naisipan ko na rin lumabas at wala na ang mga nakamotorsiklo at nakahiga na sa lupa ang lalaking nagtangkang tumakas at wala ng buhay. Galit na napakuyom na lang ako ng kamao dahil sa inis at frustration na nararamdaman ko. Nagmamadali kong binalikan sa loob ang lalaking kasamahan na nagtangka sa akin. Kailangan ko itong madala sa ospital dahil baka matuluyan pa ito at mawawalan kami na mapagkukunan ng lead sa kung sino ang nag-utos sa kanila para pagtangkaan ang buhay ko.